Finally, good news mga DDS, siya ka lahat. Breaking news, kakapasok lang, isang attorney kumanta na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Pag-usapan natin ngayon itong interview nitong si Attorney Rowena Guanzon dito kay Karen Davila. Grabe ang mga banat ni Attorney Rowena Guanzon. Talagang Ayan, syempre bago natin simulan ang video ito, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Syempre huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Sir Don Mar TV, pakibisita po yan. At huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Don Mar TV. Ayan, ipagpatuloy natin. halos lumabas ang mata ni Karen Davila. Talagang na-shock si Karen Davila. Kasi na-real talk. Na-real talk si si Luis Tro at si Riza Hontiveros sa mga banat nito ni Attorney Rowena Guanzon. Mamaya ipapakita ko yan kasi grabing mainit na interview yun ha. At heto, pag-usapan rin natin itong video ni Bong Revilla na transfer na nagpakita si Bong Revilla sa kanyang posas, no? Talagang maraming binabati ko si Bong Revilla na drama ganun. Mamaya ipapakita ko rin yan, no? At pag-usapan din natin again si Attorney Rowena Guanzon. May point naman si Attorney Rowena Guanzon dito patungkol kay Martin Romualdez na nagpaparamdam na naman si Martin Romualdez kasi medyo humuhupa na yung issue patungkol sa flood control laban sa kanya. Ngayon nagpaparamdam na naman si Martin Romualdez, no? Dahil sa third impeachment complaint. Kasi plano rin itong tumakbong presidente itong si Martin Romualdez. Kaya nagpaparamdam na at sinabayan baka tutulungan na naman niya itong third impeachment complaint laban kay BP Sara. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay din i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Ito, unahin muna natin itong mainit na interview ni Attorney Rowena Guanzon dito kay Karen Davila. Okay? Panoorin ninyo paano niya binanatan si Luis Tro at si Riza Hontiveros. Sapul na sapul. Ito, panoorin na. Ano ang masasabi ninyo doon? Grabe naman, ang OA naman itong si Karen mag-interview. No? Pero na-shock siya dito sa mga banat ni Attorney Rowena. Play. Sa House Committee on Justice? How Ako, they handled? Si Luistro pa ang chair. Isa pa yan. Dapat mag-resign yan eh. Grabe yan si Luistro. Grabe yan, pro Martin, pro Vivian. May AX dahil sa speaker. May ganito bilyon dahil sa speaker. Kulang lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker eh. This is the same Congresswoman Luistro. Ito si Luistro. Parang parang sinasamba niya talaga si Speaker. Speaker. Halatang halata kasi si Luistro na tuta rin ni Martin Romualdez. Diyos ko, sa totoo lang talaga, lahat ng mga gusto talaga magpatanggal kay VP Sara, mga tuta talaga yun. Sabihin naman, hindi kami tuta. Talagang gusto lang namin matanggal si Sara Duterte kasi kurap yan. Alam nyo sa totoo lang, kahit ilang beses nyo sabihin kurap si Sara Duterte, kurap ang mga Duterte, hindi kami maniniwala. Kasi alam nyo kung bakit. Diyos ko naman, parang ang mga Duterte lang ang korap ngayon. Sa mga sinasabi nyo. Paano naman yung iba? O, diba? Yung flood control project, tinatapik nyo ba? Yung flood control project, iniimbestigahan nyo ba? O, yung mga kung ano-ano pang mga katiwalian, iniimbestigahan nyo ba?
Eh saan lang kayo nakatuto kay Sara Duterte? O kaya ang iisipin namin, hindi corrupt si Sara Duterte, pinupolitika. Kasi sa dami ng problema ng bansa, Duterte pa din. Bilyon-bilyon na yung ninanakaw sa bansa, Duterte pa din. Oh, paano kami maniniwala sa mga sinasabi nila? Paano kami maniniwala na ang mga Duterte, ganito, ganyan, ganyan? Oh. Eh kasi mga Duterte lang ay inimbestigahan nyo eh. O kulang na lang sabihin nyo, yung mga Duterte ang talagang may ano sa flood control project eh. Baka nahihiya lang kayo sabihin. Sabihin nyo na rin. Di ba? At syempre, Siyempre, si Attorney Guanzon po, isa sa magaling nating attorney yan. Si Attorney Guanzon yan. ang isang tao, kung mabigyan mo ng pabor, kasi sa pagkakaalam ko, itong si Luistro, pinupuri itong si Martin Romualdez. Kasi nakaka-benefit siya kay Romualdez eh. Alam nyo, kapag ikaw, kaalyado ka ni Romualdez, nung time na speaker pa si Romualdez, mabibigyan ka talaga ng budget. So syempre, kung mabibigyan ka ng budget, mabibigyan ka ng pera, makatulong ka na sa inyong mga constituents, di ba? Kaya ngayon, sinasabi ngayon parang ang impeachment ngayon malabo na. Kasi hindi katulad nung isang impeachment dati, nung nakaraang taon, di ba? Na talagang umusad, talagang matindi. Kasi may Santa Claus. Ngayon, wala na si Santa Claus eh. Mali natin. So kung makatulong ka na sa inyong constituents, edi syempre, lalakas ang kandidatura mo sa susunod na eleksyon. Kasi ano yan maalala yan ng taong bayan na si Luistro nagbibigay ng mga ayuda, mga AX, mga ganon. Edi pinuri ni Luistro, di ba? Ang nangyari, kahit alam na sablay itong si Martin Romualdez, puri rin siya ng puri. Kasi itong si Luistro, hindi na nag-iisip ba? Halata mo talaga sa kanyang galawan sa House of Representatives na bias talaga. Talaga naman bias. Talagang bias. Wala talaga tayo makitang transparency sa tao na yan. No? Kaya nga sinasabi ko, lahat ng mga gustong magtanggal sa mga Duterte, bias talaga yun. Talagang Duterte lang talaga. Kaya nga uulitin ko, ang daming problema ng bansa natin ngayon na malalala. Marami ang problema ng bansa natin ngayon na bilyon-bilyon ang nakukuha. Pagpalagay natin yung binibinta kay BP Sara, yung tinaasan, di ba? 125 million, naging 600 million, parang gano'n. Tinaasan nila para medyo, masabi nila na talagang si Sara Duterte merong, di ba? Katiwala ang ginagawa. Pero kung tutuusin, mataas pa rin yung bilyon sa 600 million. Bakit hindi nila pinapakailaman yun? Di ba? Hindi nila pinapakailaman. Mas busy-busy sila sa impeachment ni BP Sara. Tingnan nyo, paano nila binasura kaagad yung impeachment complaint laban kay BBM. Di ba? Pero yung impeachment complaint ni VP Sara, wala siyang imik. Hindi talaga nila i-impeach yan. Unang-una, once na asikasuhin nila yung impeachment kay PBBM at oras na ma-impeach si PBBM, si VP Sara ang papalit. Siyempre, yung taong ayaw nila, di ba, yun ang papalit. Yung taong alam nilang kontra sa kanila, yun ang papalit. Di ba? Kaya mas mamabutihin na lang nila na hindi si BBM ang ma-impeach at si VP Sara. Di ba? Para hindi pumalit si VP Sara. So, kapag si VP Sara, sinasabi ko nga, kapag si VP Sara natanggal yan, hindi na makatakbo yan. Siyempre, hindi naman siya makukulong. Hindi lang siya makakatakbo pag na-impeach siya. Kung sino man yung gusto nilang tanggalin sa susunod, pwede na nilang tanggalin. Kasi kung tutusin, napakapangit ng ngayon ng politika Ibig sabihin, pag meron silang ayaw, kahit mabuti yung ginagawa, tatanggalin nila. Parang nasa kanila yung kapangyarihan. Binoto ka ng tao, tapos sila lang ang may karapatang magtanggal. Di ba? Parang napaka-unfair nung ganong sitwasyon. Di ba? Tinatanggalan nila ng karapatan yung mga tao. Sila lang ang nagdedesisyon kapag ayaw nila at hindi sumusunod sa kanila. Hindi sila ini-spoiled, hindi gusto yung gusto nila, hindi gusto yung gusto nila, tatanggalin nila, i-impeach nila. 'Di ba parang mali 'yun? Mas gusto pa nilang
papasa yun, no? Yung impeachment complaint ni VP Sara. Tapos, ibinulgar pa ngayon ni Attorney Rowena Guanzon sa another issue patungkol po sa husband o asawa ni itong si Congressman Luistro. Okay? Ito yung ano niya, banat niya dyan. True. Grabe yan, Pro Martin, Pro Vivian. May AX, TAX dahil sa speaker. May ganito bilyon dahil sa speaker. Kulang lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker. This is the same Congressman Luistro who admitted that she hid her husband who was accused of rape. Yun lang. He was accused of rape. Dapat nag-surrender siya. Tingnan mo si... Kasi may kaso itong asawa ni Luistro. Alam niyo na, yung sinabi niya. At syempre, si Luistro, lawyer siya, tinatago raw niya yung kanyang asawa. Yun lang. So, kitang-kita mo sa mga galawan ni Luistro na umaabuso sa ating batas. Ngayon, sa mga constituents ni Ngayon lang daw kasi sila mai-spoil. Diba? Spoiled sila ngayon eh. Kaya sinasamantala na nila. Kaya kapag yung mga Duterte nakaupo, tanggal ang pagka-spoiled nilang lahat eh. Yun ang kinakatakot talaga nila. Kaya kasi sinabi ni Abante, ulitin ko, finish na. ni Luistro. Ang tanong ko sa inyo, tama ba itong mga ganitong bagay? Iboboto nyo pa ba itong babaeng ito? Hindi na to dapat iboto eh. Kaya ako nagtataka ko minsan kung bakit nananalo pa itong mga taong to. Diba? Kung sa bagay, parang ginagawa kasi nila, no? Kaya pinapanalo nila ng mga taong to. Parang ang tingin ko, parang hindi kumpleto ang isang pelikula kapag hindi nagkakaroon ng kontrabida. Kailangan mayroong kontrabida. No, nawawala ng thrill ang isang pelikula kung puro bida ang matitira. Yun na lang tinitignan ko dyan, kaya nandiyadyaan pa yung mga yan eh. Pero sana naman sa susunod, no, 'di ba? Medyo mamulat naman yung mga tao. Kita nyo, wala nang ginagawa tong mga to. 'Di ba? Wala na silang ginagawa. Puro mga Duterte na lang. Yung mga distrito nyo ba, napapaglingkuran nila? 'Di ba? Comment ka kayo sa comment box kung isa sa inyo mga ano nito? Sako? Diba? Kasi po, lawmaker siya, pero siya rin yung nagva-violate sa mga batas natin. Sobra po nakakaya. Hindi po siya good example ng isang congresswoman. Rebilla, di ba nag-surrender siya? Eto, rape ha? Non-bailable. Sabi niya, sa akin yun ang tama eh. Anong klase abogada ka? Abogada ka? Dati ka pa daw piskal? Accused of rape ang asawa mo, hindi mo pinasurrender? Correct. Yari ka kay Atty. Guanzon. Kaya ako talaga, gustong-gusto ko si Atty. Guanzon talaga. 100%. Yan ang lawyer. Kaya. Dapat sa'yo madisbar kung Congresswoman Luistro. Diba? Imagine that one. Pinabihan pa nga siya, dapat sa'yo madisbar ka. You are practicing law. Pero ikaw rin naman yung lumalabag sa batas ng Pilipinas. Lolo daw yan, lolo. Hindi. Kung naniniwala ka na walang sala yung asawa mo, talagang isurrender mo yan sa batas natin. At hayaan mo na yung batas natin ang humusga. Bakit mo tinago yung asawa mo? Diba? Heto yung video na umamin siya na tinago niya ang kanyang asawa. Ito. Palabas lagi yung fabricated cases of rape ng asawa ko. With the branding that tinago ko ang asawa ko, Yes. I evaded the law. That's what's going around. Kasi kung tayo po ang ipa-judge, no? Hindi tayo maghuhusga sa asawa ni Luistro kung ginawa talaga niya yung krimen na yon. Kasi we are not here to judge people. Kahit nga galit tayo kay Luistro, hindi naman natin kaagad huhusgahan yung asawa niya na talagang ginawa niya yung krimen na yan. Ang sa akin lang, kung meron pong reklamo laban sa iyong asawa, huwag mong itago. Ibigay mo sa mga authorities. Lalong-lalo na, syempre, abogado siya. Congressman siya. Lingkod bayan siya. Kailangan ipakita niya talaga sa tao na talagang wala siyang walang sinisino. Kahit asawa pa yan, kahit na ano. Kasi once na ikaw maglingkod ka sa bayan, kailangan ipakita mo sa lahat ng tao na malinis ka, na talagang diretso kang tao, na wala kang kinakatigan o itatago. Yun dapat. At hayaan na yung ating batas na manghusga laban sa kanya. Pero you are practicing law, lawyer ka, dati kang piskal, pero tinago mo sa batas natin
yung asawa mo? That's a big disgrace. At hindi ka pa na-disbar niyan, ha? Hindi ka pa na-disbar niyan. That here you are holding people to account, and yet you told your husband to hide and not face these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Yes. Tinago, yes. Tinago niya. Inamin niya nga. Ay, talagang love niya kasi. Inamin niya. In front Inamin niya na malinaw, no? Tinago talaga. Parang ang pangit naman ng image nun. May ganun kaso. Kung ako sa kanya, hinarap niya na lang. Kasi kung itatago niya, medyo ang samang pakinggan, di ba? Mapag-iisipan siya ng hindi maganda. Yeah. of the camera. Ako naiintindihan ko na mahal mo ang inyong asawa. Pero bakit? Lawyer ka, dati kang piskal. Pero, iniiwasan mo yung batas? Ha? That's really, a disgrace sa iyong pagka-lawyer at sa pagka-being piskal mo. Meaning to say, ikaw, lumalabag ka sa batas. Bias ka na type of lawyer o piskal. Nakasisira yan eh. Tinawanan lang natin pero nakakasira yan ng credibility mo. Ayun talaga mali. Ikaw, Mali sasabihin ng mali ibang yung mali yung pagkakaamin niyang yun. Hindi dapat ganun. mga lawyer, pwede pala yung ganun? Iiwas lang tayo sa batas? Ano sasabihin ng ibang lawyer? Di ba? Si Luis Tro nga, umiwas sa batas? Tinago niya yung asawa niya sa batas? Kaya nga uso ang bend the law, Sir Donman. Usong-uso ngayong panahon na to, ang you can bend the law. Diba? Diba? Sometimes So you bend the law. anong masasabi natin dito? Anong nakikita natin dito? Parang yung batas natin, pinaglalaruan lang natin. Yeah, Tama ba yung sinabi ng iba na ang batas ng Pilipinas ay para lamang sa mahihirap? Tsaka parang napaka-unfair niya, di ba? Siya tinatago niya. Pero yung, kumbaga parang ano lang, ganito na lang sabihin natin. Tumitingin ka sa dumi, sa mata, sa mata, dumi ng mata ng iba, pero yung sarili mong dumi sa mata mo ay hindi mo kayang linisin. Di ba? Parang ganun yun. Kasi mas maganda kung ikaw magbibintang ka sa isang tao na ganun siya. Di ba? Si BP Sara, inaakusahan nila ng ganun. Make sure na malinis ang iyong konsensya. Make sure na walang bahid na kahit anong putik sa'yo. Diba? Yun. Siguro sa panahon po ng Administrasyong Marcos ngayon, ang batas natin ay para lamang sa mga mahihirap. Pero kung sa mga mayayaman, tinatago lang nila. Iiwasan ang batas kasi mayaman eh. Pero yung mga Kaya nga kawawa, kung mahirap yan, nakulong na yan. yung mga kinakaladkad din nyo yung mga pobre nating mga mamamayan, di ba? Talagang dinadakip nyo, di ba? So, ang sa akin ba dito, nung panahon po ni former President Duterte, ito yung mga ayaw ni Tatay Digong. Oo. Yung mga mahihirap, inaapi. Oo. Tapos yung mga mayayaman, umaabuso sa batas. At si Luis Kaya Tro, nga ayaw nilang bumalik yung mga Duterte kasi ganyan ang kalakaran ng mga Duterte. Ganyan ang prinsipyo ng mga Duterte. Kasi kapag ang Duterte ang nakaupo, wala na. Hindi na sila makakaganyan-ganyan, yung mga ganyang ngiti, wala na. ang isa sa mga example niyan na umaabuso sa batas natin. Di ba? Tinago ko po ang asawa ko. It is because I needed to step back. Pero ma'am, baka kasuhan kayo ni Congresswoman Luis Tro of slander right now or libel, destroying her reputation. Congresswoman Luis Tro! Make my day. Balikan natin ngayon Make ang my day. impeachment complaint. Talagang si Guanzo dami lang naman yun. matapang. That's a dummy complaint. Yung sabi nga ni Congressman Erice, that lawyer is the lawyer of Lisa Marcos against Glenn Chong. Paano kami maniniwala dyan? I just did that para mabar yung any other complaint. Ang file pa rin ng Makabayan. Naman ang gusto ko sa Makabayan, consistent. BBM resign, Sara resign. Itong si Risa Ontiveros ng Akbayan Dati, never again. Ngayon, why not? Maririnig mo ba siya? Nagsasabi ng BBM resign, Kabayan is consistent. Dyan ang mga... Wala nga ako naririnig na nagsasalita ng BBM resign si Honti. Parang ngayon talagang syempre, unawain na natin si Honti. Syempre ngayon, nai-spoiled ngayon si Honti. Nagagawa niya yung gusto niya, di ba? Subukan mo kontrahin yan.
Kumbaga ngayon panahon ni Honti ngayon. Kasama ko noon sa UP kabatch ko yan si Lisa Wasa. At least prangka ito si Prangka Atty. talaga. Rowena Guanzon Prangka na talaga. itong si Riza Hontiveros walang prinsipyo sa buhay. Kung ano yung mga sinasabi noon, kinakain lang nila ngayon. Tsaka ako nga di ba? Kain suka si Honti kasi dilawan yan, di ba? Oh, ang dilawan galit sa mga Marcos, di ba? Ilang dekada na nilang brinaso ang mga Marcos. Pero kita nyo ngayon. Oh, hindi siya nagsasalita laban sa mga Marcos. Oh. Kasi nga pumabor ang ano ngayon, pagkakataon ngayon sa kanila. 'Di ba? Kaya na-spoiled sila ngayon. Siyempre, ini-spoiled kami nito. Ba't namin kokontrahin? Hindi katulad nitong mga Duterte, hindi kami ini-spoiled nito. Hindi pa pwede yung mga ganitong ugali namin dyan. Baka sa kami pulutin, parang gano'n. Diba? Sa previous vlog ko, anong sinabi ko sa inyo? Dati, sinabi nilang magnanakaw si BBM. Sinungaling si BBM. Okay? Yung patungkol po sa magnanakaw, yung mga kaalyado nila ang nagsasabi niya na hindi particularly si Riza Hontiveros. Pero yan po ang kanilang branding ba? Noon, di ba, 2022 election? Magnanakaw yan. Yung mga placards nila noon, magrarally sila. Magnanakaw si BBM. Oh, sinungaling si BBM. Kawatan yan. Pero ngayon, gusto nang makipagsanib puwersa. Gusto nang makipagkaalyado. Oo, galit na galit talaga sila dati dyan. Kaya nga sila, wala silang prinsipyo. Diba? Mantakin mo, ilang dekada yung pinahirapan ng mga Marcos tapos ganyan lang pala gagawin nyo. Di sana kung ganyan lang pala mangyayari, di dapat kayo na nagpumayag na magpalibing kay Apulacay dito sa libingan ng mga bayani. Bakit hinintayin nyo pang si Duterte pa ang magpalibing sa libingan ng mga bayani kay Apulacay? Kakainin nyo rin pala yung mga sarili nyong suka. Diba? Ako kung tutuusin, ganun ginawa sa tatay ko. Hindi nila ipinalibing. Ilang dekada, ginano nila, winalangya nila. Ako hindi, walang kapatawaran yun. Pwede, sorry. Sige, okay. Bati tayo, pero yung para, ano pa tayo? Wala na. Wala eh. Parang ito rin si Bibi. Parang ganun na, parang ganun-ganun na lang yun. Tingnan si Senator Amy. Sa kanya, hindi ganun-ganun yun. Malaking ano sa kanya yun, di ba? Kayo yung gumanyan sa tatay ko, winalangya nyo yung tatay ko, tapos, di ba? Hindi nyo nirespeto yung ano ng katawan ng tatay ko. Yun ang si Senator Amy talaga. Di ba? Pero itong isa, ewan natin. Di ba? Kaya nga si Senator Amy, hindi pumabor sa desisyon ng administrasyon, di ba? Hindi siya talagang umalis siya talaga. Kahit kapatid niya, kahit nakakamag-anak niya, kinalaban niya. Kasi iba yung prinsipyo ni Senator Amy. May katwiran si Senator Amy sa mga ginagawa niya. Para lamang manalo sa eleksyon. Ang kay Rowena Guanzon, mas na-appreciate niya yung ginawa ng Makabayan Black kasi consistent sila. Noon hanggang ngayon, ayaw pa rin nila ni BBM. Parang Kumbaga sinabi... para pinaninindigan nila. Pero para sa akin, hindi kaya Sir Donmar, parang gusto lang nila yung impeachment kay PBBM para masabi lang na may impeachment. Para masabi na, pati naman ako, gusto din lang i-impeach, hindi lang si Sara Duterte. Kasi alam naman natin, yung impeachment kay PBBM, walang pupuntahan yan. Wala talaga yan. Walang mag-a-approve dyan, walang mag-a-ano dyan. Wala talagang mangyayari. Ako hindi ko expect yan. Hindi ko ina-expect na may impeach yan o aakyat yan sa Senado. Hindi. Wala. Kung kay Sara Duterte yan, mabilis pa sa 4:00. 1:00, nandun na. Di ba? ni Rowena Guanzon na kung BBM resign ang mga sinisigaw nila noon o ayaw nila kay BBM noon, hanggang ngayon, yun pa rin ang Makabayan Black nag-file ng Hindi ko naniniwala dyan sa mga yan. impeachment complaint, di ba? So, yan ang kaibahan. Kaya nga sabi ko sa inyo, no? Yang mga ugali ng mga dilawan, kagaya nito na Kiko Pangilinan, Riza Hontiveros, ito yung mga politisyan na hindi natin dapat iboto. Oo. Nakakasuka.
Oo. Yung bang tipong politisyan na sarili naman po ang kanilang iniisip? Mga kasing utak kasi ni ano yan eh. Ni Norman eh. Pag nasa pwesto na sila, congressman na sila o senador na sila, okay na. Pabayaan na yung taong bayan. Sarili na nila ang iniisip nila. Masaya ang buhay ko bilang senador. Masaya ang buhay ko bilang congressman. Kasi nakuha ko na. Binola ko na yung taong bayan na makuha ko yung boto nila. Oo. Hindi pa kagaya ng mga Duterte. Kaya na, yung mga taong bayan, madala naman kayo. Diyos ko naman. Oo, boto naman kasi kayo ng boto ng, di ba? Kahit ako, napeke ako ni Bam eh. Kay Bam, napeke ako eh. Kasi tinignan ko yung dati pinupuri niya yung mga Duterte. Di ba? Na may naipasa yung batas na gusto ni Bam dahil kay PRRD. Na buong akala natin talaga Duterte, di ba? Parang pumapabor siya. Tapos biglang pagdating niya nakaupo na sa pwesto, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kasi sila gusto nilang manalo eh. Yung mga gustong manalo, ginagamit yung pangalan ng Duterte. Si Duterte pa nga, sabi niya noon, ayaw kong magpresidente. Pero pinipilit ng taong bayan na maging presidente siya. Panahon na presidente na siya, bumabawi siya sa taong bayan. Okay, binoto niyo ako. No? Nandito po ako ngayon sa posisyon na ito dahil sa inyo. Isusukli ko sa inyo lahat. Tutulungan ko kayo, ipoprotektahan ko kayo. Lahat ng mga abuso dito sa gobyerno natin. Sisibakin ko, paparusahan ko. Hindi man siguro lahat, pero at least ginagawa niya, ginagampanan niya. Hindi kagaya ng mga dilawan na ito. Di ba? Consistent yan. Di ba? Akbayan gusto nila, Sara i-impeach, tsaka na lang daw labanan si BBM. What kind of thinking is that? Anong klaseng strategy yan? Kung I think ang gusto talaga nila Kaya napaghalataan kayo ng taong bayan. Itong mga akbayan ba? Hindi, talagang halata naman kasi na gusto nilang munang matanggal si BP Sara. Alam naman kasi nila sa sarili nila na si PBBM madali nilang matatalo eh. 'Di ba? Gaya nga lang sinasabi ko, kung sa eleksyon lang natalo na ni Lenny yan eh. Pero alam ko hindi na pwede tumakbo si BBM. Syempre kung sino yung i-endorso niya. 'Di ba? Sa susunod sa 2028. Kung gusto nilang i-impeach si Sara Duterte, baka mamaya susunod yan naman. Kasi gusto nga makabalik nila sa posisyon. 'Di ba? Si BP Sara lang talaga yung pinakamalaking tinik sa lalamunan nila na hindi nila matanggal-tanggal. Napaghalataan kayo ng taong bayan na yung mga galawan ninyo is for yourself. Yes. Diba? Dapat yung prinsipyo nyo, naka-maintain sana yun. Kaso walang mga prinsipyo. Mga bastos lahat mayari is the BBM gang will support her either as vice president, di ba? Pero dreaming na yan na tatakbo sa president dahil hindi tatakbo ang BBM gang. Mas guwapo naman si John Vic Remulla kaysa kay Lamas. Tatakbo yun. Sabi mo, na-shock itong si Karen Davila. Kasi si Llamas, nalilink ito kay Utiveros. Si Llamas, sobrang pangit yung mukha. Syempre si John Vic Remulla, may kagwapuhan rin. Kino-compare ngayon yung mukha. Ito naman si Atty. Rowena. Sa sobrang prangka ni Rowena, wala na. Nahulog sa bangko itong si Karen Davila. Sabi mo man, bandagulan. Bakit kayo magagalit sa akin? I'm a private citizen. Sue me. What can the president do in the last 2 years of his administration that would really make a difference? Kasi naging whistleblower siya naglabas nung mga... Imagine that one, presidente naging whistleblower. Ganyan kababaw. Ganyan kababaw ang presidente natin. Naging reporter nga si Bibi. Ewan ko na lang. Yung mga flood control. Hindi totoo yan, ma'am. Because I think, eto na naman, prediction ko to, kaya makinig kayo lagi sa akin. Tunay akong analyst. Sa first 3 years nila, ang plano nila is kaukaw ng kaukaw. Lakaw todo-todo. And they use the budget. That's why, yung yan mortal sin nila to our democracy is that they used Congress to loot our taxes. Mortal sin. lang. At ngayon, hindi nakukulong. Walang nakukulong. Si Revilla nakulong. Ano ba yan? Palikulong? Oo nga Diba? Yan ang nakapagtataka. Ayun, natating nato kaya ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre nato kaya natin ang boses na yon at video na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV at syempre si Atty. Gonzon. Di ba? Narinig natin, no? Lakas mambasag. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.